Pagkatapos ay lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang ulit magkakasala ang aking kapatid laban sa akin at siya'y aking patatawarin. Hanggang sa makapito ba? Hanggang sa 7 times ba? Pagdating sa, pagdating sa ikawalo, hindi ko na siya patatawarin. Parang gano'n ang tanong eh. O ikaw kapatid, no? Suriin natin ang ating sarili. I-relate natin sa ating sarili. Hanggang ilang beses ko patatawarin yung isang tao. Ito, kapatid ng banggit, kapatid sa pananampalataya. Kasi priority, kapatid sa pananampalataya. Pero alam nyo, itong aral ito, tungkol to sa pagpapatawad at hindi pagpapatawad eh. Ang aplikasyon nito sa buhay natin, hindi lang tungkol sa kapatid sa pananampalataya. Kasama na ang kapwa natin na kahit hindi siya kapatid sa pananampalataya. Mamaya, makikita po natin na yung application ng pagpapatawad ay para sa lahat ng mga tao. Dito muna, sa talinghaga, ay nakafocus sa kapatid. Kapatid sa pananampalataya, may alam ka bang kapatid sa pananampalataya na nagkasala sa iyo? Ilang beses nagkasala sa iyo? 1, 2, 3, 4? 7? Ibig sabihin sa ikawalo, hindi mo na siya patatawarin. At meron nga bang kapatid na 7 beses nagkasala sa iyo? meron bang ganon? Tingnan natin, ito yung sagot ng Panginoon sa Kristo. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung-pito. Ano ibig sabihin ng makapitumpung-pito? Until 70 times 7. 70 times 7 equals 490 times mo patatawarin ang kapatid mo. Ang tanong ulit mga kapatid, doon sa 7, mahirap nga mag-isip ng kapatid na 7 beses na nagkasala sa iyo. Mas lalo mahirap mag-isip. 490 times, may kilala ka bang tao na 490 times na nagkasala sa iyo? Ewan ko mga kapatid. Pero kung ako tatanungin nyo, ako wala akong kilalang kapwa ko, kapatid man o hindi, na nagkasala sa akin ng 490 times. Isipin nga ninyo, 490 times talaga. Paano mo nalaman na 490 times na yun? Bawat kasalanan niya ba, nire-record mo? Alam nyo, yung unang kasalanan, ikalawa, ikatlong kasalanan, pwede mo ma-memorize eh. Pero pagdating mo sa ikalimumpung pagkakasala mo na to, malilista mo ba yun? No? Pagdating mo sa 300 mo na to, ito listahan ko. Paano mo nalaman na 490 times na nagkasala? Bakit? Nagme-maintain ka ba ng record ng pagkakasala sa ng kapwa mo? Di ba yung definition ng pag-ibig, kung pag-ibig ay hindi nagtatala ng kamalian? Ibig sabihin, hindi mo itinatago hindi ka nagkikip ng record ng pagkakamali ng kapwa mo. At bakit? Paano mo nalaman? No? Complicated, hindi ba mga kapatid? Pero sa totoo lang, ewan ko sa inyo, sa akin, wala akong alam na tao na nagkasala sa akin ng 490 times. Maliit man o malaking kasalanan. Wala akong maisip. Parang sinasabi rito mga kapatid ng Panginoon sa Kristo, palagi mong patatawarin yung kapatid mo. At hindi nga lang sa kapatid mo, palagi mong patatawarin ang kapwa mo. Para bagang walang hanggan yung pagpapatawad. Ganun lumalabas yan. Di ba? Unlimited, ika nga, ang pagpapatawad. Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ano banggit yan? Mga tao. Nadaanan natin yan mga kapatid Doon nga sa sermon sa bundok Sabi yan ng Panginoon sa Kristo, pagkatapos niya ituro yung tungkol sa Lord's Prayer. Kasama kasi doon sa Lord's Prayer yung patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Yun ang itinurong panalangin ni Jesus. Na pag mananalangin tayo, hihingi tayo ng tawad sa amang Diyos. Pero sabi rito, kung hindi daw tayo, kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, pag sinabi mga tao, mga kapatid lang ba yan? Kasama ang mga hindi kapatid sa pananampalataya. Patatawarin din natin yan. So nakita niya,
kailangan magpatawad tayo.